Isang seryosong babala na naman ang lumalaganap sa community ni XRP. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito tungkol sa presyo o market movement, kundi sa isang bagong uri ng scam na ginagamit ang emosyon at tiwala ng mga tao. Marami pong XRP holders ang napaulat na nawalan ng laman ang kanilang mga wallet matapos pong makipag-usap sa mga peking support accounts. Kaya sa video po na ito ay aalamin natin kung paano po gumagana ang scam na ito, sino po ang nasa likod at paano po natin maiiwasan ang pagnanakaw ng ating mga asset. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. At ang ating pinakaunang tanong ay ano po ba ang bagong banta na kinakaharap ng XRP Army? Sabi rito ay a new and deeply concerning threat is sweeping through the XRP community. One that doesn't exploit code or technology, but human vulnerability. Several XRP holders have reported sudden wallet drains after interacting with what appeared to be a legitimate support accounts. Yan, meron na pong isang bagong uri ng banta ang kumakalat sa loob ng XRP community. Hindi po ito bug o technical na pagkakamali sa code, kundi isang panghihimasok sa tiwala at emosyon ng mga tao. Marami pong XRP holders ang biglang nawalan ng laman sa kanilang wallet matapos po silang kausapin ng mga account na nagkukunwaring opisyal na support team. Ito ay malinaw na nagpapakita na kahit gaano po kalakas ang technology, mahina pa rin ang depensa kapag ang target ay emosyon ng tao. Sa market impact, kapag lumaganap ang ganitong uri ng scam, maaari pong bumaba ang kumpiyansa ng mga investors kay XRP na posibleng magdulot ng temporary sell-off lalo na sa mga bagong traders. Paano naman po lumalaganap ang scam na ito sa mga XRP users? Ayan, sabi po rito ay the crypto industry has long battled phishing and impersonation attempts, but this latest scam has taken things a step further. Fraudsters are now calling victims directly, pretending to be representatives from trusted XRP ecosystem projects. Ang ganitong scam daw ay hindi po bago dito sa mundo ng crypto. Ngunit ang kakaiba po ngayon, mas advanced at personal na ang approach. Tumatawag na mismo ang mga scammer sa mga biktima at nagkukunwaring bahagi po sila ng mga kilalang project sa XRP ecosystem. Gumagamit po sila ng tunay na logo, pangalan at mga mensaheng halos pareho ng opisyal na account. Dahil dito, madaling mapaniwala po ang mga users na lehitimo ang kanilang kausap. Kaya ang market impact po nito ay ang paglaganap ng ganitong modus ay maaari pong magpababa ng tiwala sa mga crypto wallet providers, kaya dapat maglabas po agad ng transparency updates ang mga kumpanya tulad ng Zaman para mapanatili po ang tiwala ng mga users. Ngayon ay sino po ang ginagaya ng mga scammers? Sabi rito, the scheme has recently intensified with one fake profile impersonating the official Zaman wallet support team. Ayan, formerly Zoom po ito. And convincing unsuspecting users to compromise their wallets. Paliwanag natin, ang pinakahuling biktima raw ng panggagaya ay ang Zaman wallet na dating kilala bilang Zoom. Isang peking profile ang lumabas at ginamit po ang pangalan ng opisyal na support team ng Zaman. Gamit ang parehas na branding at style ng pagmi-message, napaniwala po nila ang ilang mga users na kailangang i-update ang kanilang wallet. Sa katotohanan, ito ay paraan lang upang makuha ang access sa mga seed phrases at private keys ng mga biktima. Ang market impact po dito ay kapag tuloy-tuloy itong mangyari,
maaari pong bumaba ang reputasyon ni Zaman sa loob ng XRP ecosystem at magdulot po ito ng takot sa mga bagong gumagamit ng wallet app. Paano naman po nila naluloko ang mga biktima? Sabi rito ay the fraudulent account identified as Zaman XRP Zahao use authentic branding, developer titles, and realistic messaging patterns to build credibility. Once trust was established, victims were contacted through direct message and even phone calls, being urged to update or clear cache data on their wallets, rules to gain access to sensitive information. Ano nga bang ibig sabihin yan? Ginagamit daw po ng mga scammer ang tunay na logo, developer titles at tono ng mga opisyal na mensahe upang magmukhang totoo. Kapag nakakuha na sila ng tiwala, nagsisimula silang magpadala ng direct messages at kahit tumawag pa sa telepono. Ang dahilan daw ay para tulungan ang mga users na mag-update or mag-clear ng cache ng kanilang wallet. Pero sa likod ng mga hakbang na ito, nalilinlang lamang nila ang mga users upang ibigay ang mahalagang impormasyon tulad po ng recovery phase. Sa market impact, ang ganito pong pangyayari ay maaring magdulot ng short-term panic selling dahil natatakot ang ibang holders na baka ma-hack din ang kanilang account. Ngayon ay paano naman po nagbigay ng babala itong si Gina X sa publiko? Sabi rito ay, the alarm was sounded by Gina X, a well-known figure in the XRP community who took to X to expose the scammer. In her post, she revealed the fake profile and warned users against interacting with the account. Yan, si Gina X. Ayan po siya. Isa po siyang kilalang personalidad dito sa XRP community. Siya po ang unang naglabas ng babala. Ipinakita po niya sa platform na X ang eksaktong profile ng scammer at binigyan po niya ng paalala ang lahat na huwag pong makipag-ugnayan dito. Ayan. Sa kanyang post, sinabi niyang ang scammer ay nagkukunwaring lead developer ng Zaman upang lokohin ang mga users. Dahil sa kanyang babala, mas marami pong tao ang naging maingat at nag-umpisang i-report ang mga kahinahinalang account. Sa market impact, ang mabilis po na pagkalat ng balita ay nakatulong upang mabawasan ang panic at ipakita na ang XRP community ay may kakayahang magtulungan laban sa mga ganitong panganib o risk. Paano naman po gumagana ang phishing operation na ito? Sabi po rito ay the phishing operation follows a familiar yet effective playbook. The fake support account first mimics official Zaman communication styles and visual elements. It then initiates private conversations that gradually escalate to phone calls. Karaniwan daw po, pero epektibo ang sistema ng mga scammer. Ginagaya po nila ang visual design at tone ng opisyal na Zaman support. Pagkatapos ay unti-unti silang nakikipag-chat sa mga users sa private messages hanggang sa tumawag sila sa telepono. Dito nila unti-unting kinukuha ang tiwala ng mga biktima. Kapag nainganyo na, hinihingan po nila ito ng access tulad ng verification details o security request na ginagamit upang makuha ang kontrol sa wallet. Sa market impact, dahil po sa mga ulat na ito, posibleng tumaas ang demand sa mga hardware wallets dahil mas ligtas itong paraan para mag-store ng XRP. Ano naman ang tugon or reaction ng Zaman sa isyong ito? Sabi po rito ay Zaman's official channels have repeatedly warned users that the company will never initiate DMs or direct messages, phone calls, or requests for secret keys or seed phrases.
Support is only provided through verified contact points on the official Zaman website or directly within the app. Ayan, ano nga bang ibig sabihin yan? Agad naman pong naglabas daw ng opisyal na pahayag ang Zaman. Ayon sa kanila, hindi kailanman mag-i-initiate ng direct message or phone call ang kanilang team. Hindi rin sila humingi ng seed phrase or secret keys. Ang tanging lehitimong support ay matatagpuan lamang sa opisyal na Zaman website or mismong ang app. Pinayuhan din nila ang mga users na agad mag-report ng mga account na gumagaya sa kanilang brand. Sa market impact, ang mabilis na aksyon ng Zaman ay nakatulong para mapanatili po ang tiwala ng community at maiwasan ang mas malawak na pagkalat ng takot. At bilang panghuling katanungan ay ano naman po ang dapat nating gawin bilang mga XRP holders ngayon? Sabi rito ay experts recommend that XRP holders maintain strict operational security by avoiding unsolicited messages, confirming URLs before signing in, and storing seed phrases offline. Ayan, ayon po sa mga eksperto, kailangang higpitan ng mga XRP holders ang kanilang security. Huwag pong agad maniniwala sa kahit sinong nagme-message. Siguraduhin tama po ang URL bago mag-login at itago offline ang mga seed phrases. Kung sakaling may hinala ng breach, ay agad na ilipat po ang natitirang asset sa bagong wallet gamit ang malinis na device. Mas mabuti pong maging alerto kaysa magsisi sa huli. Sa market impact, ang ganito pong awareness ay makatutulong sa pangmatagalang kaligtasan ng community at maiwasan ang pag-urong ng mga investors dahil lamang sa takot. At bilang panghuli ay ang aking opinion naman tungkol dito ay ang isyong ito ay isang matinding paalala na kahit gaano kalaki ang halaga ng ating crypto, mas mahalaga pa rin po ang ating security. Hindi kailangang maging hacker para manakawan. Minsan sapat na ang pagkakamali sa tiwala ng iba. Si XRP po ay patuloy na lumalago at habang lumalawak ang paggamit po sa kanya, mas marami ring mga scammers ang magsasamantala. Ngayon ay kaya ba natin bilang mga traders at investors na dapat palaging alerto? Wag po basta magbigay ng impormasyon. Wag pong mag-click ng link na hindi po verified at wag kailanman ibahagi ang seed phrase kahit kanino. Kaya sa huli, ang tunay po na proteksyon ng XRP ay nasa ating sariling disiplina